Okay, so day off ko ngayon, kaya gagala ako. Samahan niyo akong pumunta sa may Chungyo Department Store. So dito nakarating na ako sa Chungyo, sa Taichung. Tapos plano ko sana mag-Starbucks, kaya lang may nahabol kasi kong oras. So dito chinek ko muna yung baso na gustong gusto kong bilhin kung nag-discount na, kung nag-sale na ba. Pero at the same time ganun pa din. Napakamahal pa rin, kaya hihintayin ko siyang mag-sale kasi lagi naman nag-sale sa Starbucks. So dito umikot-ikot lang ako. Actually wala pa akong kain, kaya ito yung first meal ko, yung cheeseburger with green tea. Ayan, wala pa akong lunch, yan yung first meal ko. Guys, sa claw machine ako. Tignan yung malalaglag na tong teddy bear. Sana makuha ko, tatry kong laruin. Ito, malalaglag na siya. Yung claw machine talaga dito, may daya talaga eh. Actually malapit na siyang mahulog. Ayaw talaga niyang magpakuha. Meron kasi itong limit. Like for example, dapat mabuo mo yung 160 NT bago siya ibigay. Eh nung nilaro ko siya, nasa 80 NT pa lang siya. So yun, sumubok lang sa wala. Tapos gustong makuha tong Pikachu na color black. Hindi lang sanang bilhin na lang para hindi ako mahirapan. So dito papunta ako ng night market kahit maaga pa. Syempre gagala tayo, hindi pwedeng naka-standby lang para at least, 'di ba, hindi sayang yung oras. Parang sikat na university to dito sa may Taiwan, sa Taichung. Yung mga estudyante kasi dun sa university, mukha silang mayayaman, saka ang gaganda na itsura nila. Feeling ko bagay ako dun. Charis. So dito tamang take lang ng video sa kalsada nila. As you can see naman kung gaano kaganda at kalinis yung Taiwan, 'di ba? Medyo aayawan mo lang yung may times na yung amoy dahil kapag meron silang food na hindi maganda sa ilong, lalo na kung foreigner ka, syempre sila lang yung sanay doon. Check nyo rin yung mga stores nila, sobrang upgraded tignan, like sobrang modern. Sobrang stylish sa fashion, ganun. Pangarap kong makabili ng mga damit dito, yung isang set. Kaya lang, kapag nai-imagine ko kaagad yung presyo is umaatras ako. Eh, paano naman kasi yung isang set ng damit dito is like, ang isang pair, top and bottom is nasa 5,000 NT na. Tag isang piraso lang yun ha. So imagine in peso nasa 10,000 na siya. Eh di bibili na lang ako mismo sa bench or sa mga net. Para at least yung 5K na yun marami nang nabili, at the same time branded pa din. So ganito yung view kapag ka night. Ito yung city light nila, ang ganda. Kaya maraming namamasyal dito ng mga turista, especially yung mga galing ibang bansa. Kasi may pagmamalaki naman talaga si Taiwan. Tapos napakalinis pa pagdating pa sa transportation, sobrang dali, wala kang magiging problema. And dun sa mga street foods, like for sure magugustuhan mo. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit maraming vlogger ang pumapasyal dito kay Taiwan, especially karamihan din sa mga Pinoy. Kasi nga sa sobrang ganda ng Taiwan, at the same time parang sila yung mabilis kapag halimbawa naglabas ng bagong unit or model si iPhone, sila agad yung una nagkakaroon. Since puro factory nga dito sa Taiwan, sila nga yung gumagawa mismo ng isa sa pinaka-importanteng piyesa ng mga gadgets. At isa ako doon, Charis. Kaya may idea ako. Hahaha. So yun na nga, nag-dinner time na. Dito na lang ako kumain sa may 7-Eleven. May second floor siya, nakakatuwa. Hindi ka na mahihirapan maghanap ng place kung saan ka pwedeng kumain. Meron silang parang park na pwede ka rin kumain doon. Kaya lang that time, ang daming tao. Wala naman akong maupuan, kaya sa 7-Eleven na lang ako. Ang hindi ko lang gusto dito, wala kasi lang 24 hours na mga store or kahit convenience store. Meron man, iilan lang. Tapos yung transportation dito, like yung public bus, hanggang 10 PM lang. Pero meron namang taxi na pang 24 hours. Kaya lang, ire-ready mo lang yung budget dahil medyo mataas ang presyo ng fare dito ng taxi. Pero wala kang magagawa kung gusto mo makauwi, di ba? Kaya kami dito kapag naggagala, lagi kaming nakafocus sa oras. Dahil kapag naiwan ka ng bus, ihanda mo na yung malaking pamasahe para sa taxi. Although, maganda naman yung nasasakyan mong taxi, like for example, Tesla, BMW. 'Di ba? Yun yung mga nakikita ko lang before sa BGC na gusto kong, pangarap kong kahit masakyan lang, na taxi lang pala dito sa Taiwan.
Kaya parang hindi sila nanghihinayang na ipang business lang yung mga branded or mga sports car since ang mindset kasi nila is pera, trabaho, kaya hindi sila naghihirap. So super advanced pa nila kung makikita nyo yung kabataan dito. Para mga anime, sobrang gaganda pumorma, magagaling mag-makeup, mukha pa silang artista. Magaling sila mag-maintain ng katawan nila, parang Barbie yung mga katawan nila, sobrang papayat pero hindi pangit tignan, na ina-adapt ko na rin sa sarili ko. Kaya nag-uumpisa na ako mag-green tea. Charis! Mabuti lang talaga pinalaki ako ng parents ko na naggugulay. Kaya pagdating ko dito sa Taiwan, kailangan hindi tayo magkasakit. Dapat lagi tayong healthy. Kaya ako mismo sa sarili ko, kumakain ako ng mga healthy food. Tapos especially sa drinks. At hindi rin ako nawawala ng vitamins. And most especially, my skincare products. Shoot, ang haba ng video na to. Wala na akong masabi. Feeling ko ipa-fast forward ko na lang tong video kasi grabe, wala na akong masabi. Ang haba pala nito. Wala naman akong ma-delete kasi ang ganda lahat ng kuha ko eh. Anyway, thank you sa panonood. Sana supportahan nyo si Adams in Taiwan. Charis! Bye-bye! Mua, 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 mua. Guys, tignan nyo yung car. Ang ganda. Color pink. Hindi ko lang alam kung anong brand siya. Shota soon. Charis. Dito pa uwi na ako eh. Bye!